Oo nga pala mga be, ikwento ko sa inyo yung eksena. Nung sa sobrang pagod namin ni Kylie, kalilibot sa New York City, we decided bumalik muna sa hotel. Plano namin magpahinga lang konti, hindi pala konting pahinga nangyari, nakatulog kaming mag-ina. Kaya eto, pagagising namin sobrang gabi na, kaya halos lahat ng kainan dito sa Manhattan sarado na. As in literal, na parang naghahanap kami ng karinderya sa disyerto be. Even the McDonald's is closed, anak. 20 minutes later, wala pa rin po kami nga pwedeng makainan. Until finally, nakaswerte kami. Isang maliit na ramen house dito sa may kanto na bukas pa. At ang nakakatuwa pa, Japanese ang chef nila. So, syempre, in-expect na namin. Napaka-authentic to. And yes, hindi nga kami na-disappoint. Itsura pa lang, napakasarap ng tingnan. And knowing me mga be, mas masarap to kung merong konting kwentuhan. Watering my mouth, guys. Watering my mouth. My goodness. Habang kumakain kami dito na anak ko, simulan na natin ang kwentuhan. Akala ng maraming Japanese talaga ang ramen from the start. Pero ang totoo, galing ito sa Chinese sweet noodles. Na-introduce ito sa Japan early 1900s. At doon lang siya naging mainstream at sa Amerika naman. Pumasok yan after World War II, dala ng Japanese immigrants at US-Japan Culture Exchange. Pero ang 1970s at 80s lang, doon talaga sumapog ang ramen scene. Kaya tuloy lalo pang nauso ang mga instant noodles. So ngayon, ramen is everywhere, even here in the heart of Manhattan. Just imagine lahat sarado pero ang ramen house, for the win pa rin. At kahit random lang namin na-discover mag-ina itong place na to, ang saya kasi it felt like a little slice of Japan in NYC. O eto naman tayo mga beha, patunay lang na minsan yung mga hindi planado, sila pa yung mga pinaka-memorable at syempre, pinaka-masarap. Oo nga pala mga be, maisingit ko lang. Kung nagustuhan nyo po ang inyong napanood, do not forget to like, follow, and share. Napakalaking tulong po niyan sa katulad kong content creator. At kung hinahanap nyo po ako sa Blue App, ito po ang aking account. Having said that, maraming salamat po sa inyong walang sound support panonood. At dahil dyan, always remember, I love you all. Thank you very much. Pinakagusto na anak ko sa sa noodle soup is soup. Yun ang mas naunang naubos sa kanya. It's not hot anymore. Yeah. Ang sa akin naman, unang naubos sa akin noodles. Ang dami ko ng problema sa buhay. Dumagdag pa to Dito na tayo sa Jollibee, guys. Mission accomplished be, tulad ng Jollibee sa Dubai, Singapore, Milan at Madrid, pwede ko na rin tantusan ang Jollibee sa may New York City. Alam mo be, living abroad isn't always glam, tahimik yes, maayos oo, pero minsan, talaga naman nakakamiss ang lasa ng Pilipinas. Ano to? Ayaw magpabukas. Ang dami ko ng problema sa buhay, dumagdag pa to May taste of Jollibee. Wow. Kaya naman ako, pag may Jollibee sa isang city na binivisit ko, automatic stopover yan. Chicken joy with rice, Jolly spaghetti, Pete's mango pa, lahat yan parang yakap mula sa Pilipinas. Kung yung iba ang nasa bucket list nila ay Eiffel Tower. Ako be, Jollibee in every country. O diba, simpleng kaligayahan be, pero grabe ang impact. At kung ikaw ay nakatira rin dito sa abroad katulad ko, sure ako gets mo yan. There you have it mga be, yan po ang aking kwentong Jollibee. Having said that, maraming salamat po sa inyong walang sound support panonood. At ang dahil dyan, always remember, I love you all. Hindi natin kung matutumpan siya. Sarap. Kaya mga bebeng, grabe. Sobrang busog, sobrang sarap. At talaga namang, tawag dito, craving satisfied ang ating mga lalamunan. Yes!